sa mga magsasaka. Kaya wala silang problema na bawiin pa nila yung kanilang pagkalugi nung panahon na tayo'y tinamaan ng ilang kalamidad nung nakalipas sa taon na Eden. Alex, ang binabanggit kasi na dahilan yung kakulangan ng supply ng kamatis dahil nga dun sa mga nakalipas na mga kalamidad. Pero yung talagang biglang pagtaas, sabi naman ng Malacanang, inaasahan na yan ay muling bababa sa buwan ng Pebrero, Alex. Oo, dapat siguro sabihin ni ES, iimbestiga namin yan at kung merong na nagmamaniobra dito sa presyuhan ng kamatis, lagot kayo sa akin. Dapat ganun. Eden, maraming salamat. Sa ating mga balitang pambansa, nanghihingi puro ng sapat na panahon ang ilang mambabatas para pag-isipan daw ang pag-endorse nila sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon po kay House Secretary General Reginald Velasco, may mga mambabatas daw pong pinag-iisipan pa rin kung susuportahan nila ang isa sa tatlong nakahain ng reklamo laban kay VP Sara o kung maghahain din sila ng ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Tingin ni Velasco, tinitimbang pa ng ating mga kagalang-galang na mga congressman kung may epekto ba sa 2025 midterm elections ang magiging posisyon nila sa issue. O pakinggan natin yung pinsan po ni Kuya Eddie. Posibleng hindi pumirma ang ilang kakandidatong kongresista sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na posibleng nababahala ang ilang kongresista na mawala ng boto sa Mindanao kapag pumirma sa mga reklamo. Nangangamba rin ng ilang mga kongresista na posibleng kapusin sa oras ang pagproseso sa mga impeachment complaint laban kay VP Sara. The moment they sign this or endorse, the moment they endorse through their signature, through a resolution, any of the complaints, it could affect their re-election. Alright, reaction. TVPS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Ako po, yung pong tinatawag nating lame duck. Para yatang nagtatago na po ang mga kongresista. Ayaw daw po nilang pumirma sa impeachment. Para yatang natakot. Pati yata itong mga tuwad kong hindi pa pumipirma. Hoy! Barbers, Dan Fernandez, si Dila Benny Abante, si Alex Bungkayaw Brigade, si Paduano, si Kimbo, lahat kayong mga taga-tuwad kong, bakit hindi pa kayo pumipirma sa impeachment? Chihuahua, mga inayupak kayo, pumirma na kayo. Ayaw niyong pumirma sa impeachment, anong ginawa niyo sa tuwad kong? Isa lang paninira, publicity ganun. Publicity lang po ang tuwad kong. Itong mga kongresistang pulpul, ayaw pong pumirma doon sa impeachment. Pumirma na kayo mga tuwad ko, minihintay ng taong bayan ang pirma nyo. Barbers, di ba ikaw yung ulo? Kasama mo si Tamba. Yung mga tuwad ko, Don Gonzales, pirma, ayaw, takot. Takot daw po silang pumirma. Mga inutil kayo. Pa-imbibistigate kayo, naghihintay kayo ng impeachment. Chihuahua, pirma, kailangan namin ng pirma nyo. Ayaw nyong pumirma? Dali mo dito ang papel, ako na lang pipirma nag-impeachment ni Madam Inday Sara Duterte. Takot? Takot po silang pumirma sa impeachment. Wala pa raw pumipirma sa magagaling na mga kongresista.
Anong ginawa nyo sa tuwad ko? Pinagkaperaan lang? O pakitawag nga si pakitawag po ninyo si Pulong Duterte, pakitawag. Pakitanong kung magkano nga kada hearing. Yung kada hearing magkano ang bayad? Oh, bakit ayaw pong pumirma ng mga tuwad kom? Bakit, di ba? Oy, Abante! Walang yaka, Abante, at magtino ka na. Abante! Oh, magpirma ka, Abante! Di ba ikaw ay lingkod? Sino? Lingkod? Kanino lingkod? Lingkod daw si Abante. Sino kaya ang Diyos niya? Pakitanong nga kay Abante kung sinong pinaglilingkuran niya. Di ba, pirma? Abante, pirma ka doon sa impeachment. Natatakot. Oy, si Dan Fernandez, ha? Yabang-yabang niya, pagkaharap niya si Madam Inday Sara, pirma ka. Oy, Boy Ungol, pirma. Ayaw pumirma. Di ba mga ka-reaction? Astig tong mga gunggong-kom na to, yung mga young guns. So, ayaw nyo, natatakot kayo. O baka mawalan kayo ng boto. Wala, natalo na rin kayo. Pirma na kayo. Di ba mga ka-reaction? Ayaw daw pumirma doon sa impeachment. Oh, pirma, di ba? Bagong Pilipinas, pirma kayo, mga ulol. Mga ulupong, pumirma na kayo. Takot. Takot kayo. Takot kayong pumirma doon sa impeachment ni Madam Inday Sara. Anong ginawa ninyo? Paninira lang? Paninira lang, ganoon. Ang mahirap, mga tuwad ko, ang mahirap, makinig kayo dito, habang tinitira nyo, sinisira nyo si VP Sara Duterte, lumilitaw ang baho ninyo. Lumilitaw ang alingasaw ninyo. Pinakita ninyo kung gaano kayo kabaho. Kayo, ine-expect ninyo ang taong bayan na magagalit at aayawan si Madam Inday Sara Duterte. Kabaligtaran. Lalo siyang minahal, lalong lumakas, lalong naging matindi po ang pagsuporta ng taong bayan. Dahil hindi na po masyadong uso yung tuwad ko ngayon, hindi na masyadong uso yung hearing kasi wala nang oras-oras. Ang ginawa nila ng mga inutil na to, tinanggal nila si Madam Inday Sara sa tinatawag nilang Security Council, sa National Security Council. Bakit? Meron bang National Security Council? Meron? Nagmi-meeting ba kayo? Nag-uusap-usap ba kayo? O ngayon, punta kayo sa West Philippine Sea, doon kayo magpakitang gilas. Nandun na yung mga helicopter ng China. Nandun yung tinatawag din yung monster, di ba? Di ba? Edi tawagin din nyo si Biden. Tawagin ninyo yung matandang ugo-ugo na hindi na kayang magpare-elect. Pinagkatiwalaan ba naman yun? Ngayon, si Donald Trump naman, maka-Duterte yan, si Donald Trump. Nakagano si Donald Trump, I like Duterte. Give me Duterte. O ngayon, kawawa. Kawawa, singagba. Iniwan siya ni Biden. Si Biden ganun, bye-bye. Bye-bye, ngagba. Kaaway mo na ang China ngayon. Mahirapan ka na rin. Katulad ko, ugugo na. Naku po, mga ka-reaction. Anong nangyari sa Pilipinas? Masyado tayong galit sa mga Chinese. Masyado nating demonize ang ating mga Chinese. Alam nyo ba, kalahati ng populasyon ng Pilipinas may dugong Chinese. Hindi nyo alam? Sumakay ka sa jeep, bilangin mo kung ilan yung mga singkit dyan. Baka yung lolo nila kalululuan Chinese. Di ba? Totoo yun. Totoo yun.
Sino ba yung unang nakapunta ng Pilipinas? Mga Espanyol? Hindi. Ang unang nakapunta sa Pilipinas, sino? Hindi ko rin alam. Tinatanong nyo sa akin, hindi ko alam yan. Hindi pa ako pinapanganak noon. Yes, sabi po sa history, yung unang nakarating po ng Pilipinas, mga African, Aita. Tapos, sumunod po yung mga Chinese. Siyempre para maging balance. Doon lumitaw yung yung tayo, hindi maitim, hindi maputi. Diba? Tayo ay mga mga normal. Mga normal tayo. Anyway, mga ka-reaction, ba't napunta tayo sa mga yun? Pag-usapan natin dito, sino yung ayaw pumirma ng impeachment? Takot. takot na ang mga magnanakaw. Takot na po yung mga magnanakaw. Ayaw nilang pumirma, baka hindi sila manalo, hindi na makapagnakaw. Ito po. Pakinggan po natin, ha? Pakinggan natin to. Para may ebidensya tayo. Si ano yan? Si Secretary General. Secretary General. Pinsan po ito ni Kuya Eddie. Yung nagsasalita, yung reporter, ayun na, dinribol ang bola. Sinute na, shoot ang bola. Hindi, tapos na yung game. Yung mabagal magsalita. Di ba? Sumalangit na. Patay na ba si Kuya Eddie? Hindi pa? Hindi ko alam eh. Okay, anyway. Ito na. Pakinggan natin yung pinsan po ni Kuya Eddie. Posibleng hindi pumirma ang ilang kakandidatong kongresista sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na posibleng nababahala ang ilang kongresista na mawala ng boto sa Mindanao kapag pumirma sa mga reklamo. Nangangamba rin ng ilang mga kongresista na posibleng kapusin sa oras ang pagproseso sa mga impeachment complaint laban kay VP Sara. The moment they sign this or endorse, the moment they endorse through their signature, through a resolution, any of the complaints, it could affect their re-election efforts, especially if one congressman is running for a national post like a senatorial bet or party list. Party list candidates are voted nationwide. Maybe one of their concerns is the votes that they could gather potentially from Mindanao. Inendorso ng 6 na kongresista ang 3 impeachment complaint laban kay VP Sara na nakabase sa sinasabing manumalyang paggastos sa 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Hindi pa naman tiyak kung kailan ihahain ang ika-4 na reklamo na posibleng i-endorso na mahigit 10 kongresista mula sa mayorya at minority bloc. Nakatakdang bumalik ang sesyon ng Kongreso sa January 13. Yun, di ba? Gising na, Pilipinas! Gising na, Pilipinas. Di ba? Takot. Ngayon, may 10 kongresista daw gustong pumirma. Yung mga pumirmang kongresista, sila po yung membro po ng Makabayad Bloc. Di ba? Ano pang aasahan mo sa mga yan, di ba? Ang gusto lang ng mga yan, bumagsak ang gobyerno. Pabagsakin ng Raymeng Marcos, pabagsakin ng Raymeng Duterte, pabagsakin ng Raymeng Macapagal, pabagsakin ng Raymeng lahat yung Raymeng na yan gustong pabagsakin. Di ba ganyan yan? No. Ngayon, pabagsakin si BP Sara Duterte, Rehimeng BP Sara Duterte. Meron bang ganun? Di ba? Walang ganun. Ngayon, ano ang nakikita natin sa ating bolang kristal? Asan yung bolang kristal ko dito? Ang bolang kristal ko dito ay ito. Ito ang bolang kristal. Hindi, pang pang BP ito. Yung blood pressure ko. Anyway, mga ka-reaction, asan yung bolang kristal ko?
Wala pa akong bolang kristal. Bibili pa lang ako sa aking bolang kristal. Dito po mga ka-reaction, makikita po natin dito, takot na takot po ang mga kongresista. Nanginginig sila pag narinig na yung impeachment. Ay, pipirma ka ba sa impeachment? Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam kung pipirma ako. Di ba mga ka-reaction? Yung lahat ng ginawa ng tuwad. Yung lahat po ng ginawa ng tuwadcom, yan lahat ay mga palabas para sirain ang imahe ni VP Sara Duterte at ipakita po sa taong bayan na si VP Sara Duterte ay isang magnanakaw, ay isang tulisan. Hindi po nila alam kung anong gagawin nila. 125 million. Hindi nila alam kung anong gagawin natin sa 125 million. Yun, ganoon. Kailangan, tawagin yung COA. Yung COA, alika rito, COA. Di ba may mali sa COA? Opo, may mali. Pakita nyo yung mali. Hindi po mali. Meron pa sila hanggang February para i-correct. Hindi, mali yan. Wag na. Diretsahin na natin. Ibagsak natin yung babaeng yan. Di po ba mga ka-reaction? Ganun ang nangyayari. Kaya ngayon, lame duck moment, ha? Yung mga senatong na gustong ma-re-elect, hindi sila pipirma. Yung mga mga congressman naman na gustong ma-re-elect, lalo na sa Mindanao, ay mananahimik ang mga yan. Mananahimik yan. Kay VP Sara naman talaga yan Kaya lang naman sila pumanig kay Tamba. Dahil mga ka-reaction, siyempre, Tamba, maraming pera. Tamba pera. O, di ba? Kakampi sila kay Romualdez. Di ba? Kay Romualdez sila kakampi. O, di ba? Ganun lang yan sa mundong ito. Kung nasaan ang pera, nandun ang mga inayupak. Di ba mga ka-reaction? Ganun yun. Di ba? Doon tayo kay kay Romualdez tayo pumunta. Di ba? Basta doon tayo kay Romualdez. Pero VP Sara nasa puso natin. Nakaposisyon si Romualdez. Magwawaldas yan. Sigurado makakapera tayo dyan. Di ba? Ganun yun. Ang tanong, kung talagang magnanakaw si VP Sara Duterte, bakit walang pumipirma? Ha? Bakit walang pumipirma? Pakitanong nga kung yung mga membro ng tuwadcom kung pumirma na. Kung hindi pa pumipirma yung mga yan, kumita na yung mga yan. Kumita na. Pagtawag si Pulong, sabi ko, tawagin si Pulong. Pakitanong nga kay Pulong kung magkano yung kamatis sa Davao. Pakitanong kay Pulong. Mahal daw po yung kamatis ngayon yung dahilan ng kamatis kaya nagmahal dahil sa mga helicopter doon sa West Philippines. Sigaroon. Tawagin niyo si Biden para umalis yung mga helicopter na yan, ha? Si Biden, wala na, walang alam. Ulyanin, ganoon. Naku po. Ito po ang sinasabi natin mga ka-reaction. Lahat po ng ginawa nila doon sa tuwadcom, ang laking perang naubos para mapatunayan lamang na nagnakaw si VP Sara ng 125 million. Ang ginastos nila habang sa paghihiring, hindi ko alam, baka bilyon-bilyon. Mantakin mo, inaanap mo 100, hinahanap mo 125 million. Tapos ngayon pala kada hearing ang gastos kalahating bilyon. Di ba? Ganun yun. Tama ba yun? Tama. Nagtatanong lang ako. Kalahating bilyon ba ang gastos kada hearing? Tanong lang yun, di ba? Di ba? Ang daming kongresista dyan yung kakainin pa nila. Yung oras pa. Di ba lang magpapagod yung mga tuwadcom na yun, walang bonus. Wala naman magpapagod ang mga kongresista na yan pagod na pagod. Tapos yung ibang kongresista pa-relax lang sa bahay. Nanonood lang sila ng tuwadcom. Tapos parehas lang ang bayad nila. Posible yan. Wala nang pupunta dyan. Alam nga naman magpapagod si Dong Gonzales. Tapos si Paduano, contempt. Tapos si Kimbo. Di ba? Tapos si Abante, hindi labo, ilabas mo. Alam nga naman magpapagod ang mga yan nang walang bayad. Di ba? Lahat naman kongres na may bayad di ba? Ngayon, mga ka-reaction, bakit walang gustong pumirma? Kausapin natin si
Manong Ted Pailon, di ba? Ito. Sa ating mga balitang pambansa, nanghihingi po raw ng sapat na panahon ang ilang mambabatas para pag-isipan daw ang pag-endorse nila sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon po kay House Secretary General Reginald Velasco, may mga mambabatas daw pong pinag-iisipan pa rin kung susuportahan nila ang isa sa tatlong nakahain ng reklamo laban kay VP Sara o kung maghahain din sila ng ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Tingin ni Velasco, tinitimbang pa ng ating mga kagalang-galang na mga congressman kung may epekto ba sa 2025 midterm elections ang magiging posisyon nila sa issue. Kaya natatagalan daw magdesisyon ang mga mambabatas. Sa ngayon, 3 na ang nakabimbing impeachment case laban kay VP Sara. Nakatanggap naman ng mahigit 35 billion pesos ang Department of Health o DOH para ayusin ang ilang pagamutan. Di ba? O ngayon, meron na pang-4 na impeachment. Si Velasco, una, nag-file ng first impeachment. O bakit hindi mo pa inaakyat kay Tamba? Hindi, hinihintay natin yung pangalawa eh. Kasi may nagkipag-usap sa akin. Meron daw pangalawang impeachment, nagpapahintay. O, dumating po yung pangalawang impeachment. Kinausap na naman si Velasco. Sabi ni Manong Ted Pailon, yung bang pangalawang impeachment tsaka una, pinagsama na ninyo at binigay ninyo kay Tamba para masimulan na yung impeachment trial? Ay hindi, meron pong kumausap sa akin. Sino na naman? Mga ibang mga militanting grupo. Oo, kinausap ako, baka magalit sila. Kailangan hintayin ko daw yung impeachment complaint. So, inintay po ni Velasco yung impeachment complaint. Finally, dumating yung pangatlo. Kinausap na naman po ni Manong Ted Pailon si Velasco, pinatawag niya. Sekjen Velasco, anong balita? Ipinasa mo na ba yung impeachment? Hindi. Merong nakiusap sa akin na mga mayorya at saka mga minorya na mayroong pang-4 na impeachment. Nagpapahintay po yung pang-4 na impeachment. 2025 na, Velasco, tawagin si Velasco. Tanungin natin kung pinasa na yung impeachment complaint kay Tamba. Ay, hindi po. Para yata natatakot pumirma yung mga taga Mindanao. Natatakot po silang pumirma kasi re-election sila. Pinag-iisipan po ng mga kagalang-galang na mga inutil na yan kung pipirma sila o hindi. Naku po mga ka-reaction. Nakita na po natin ang game plan nila. Ang game plan nila ay talagang basta to destroy the Dutertes. Ay, merong bagong balita, mga ka-reaction. Merong bagong balita. Si Motobato daw, nandun na sa custody ng ICC. Putang ina to. Hindi na po nila alam kung ano gagawin nila. Hindi na nila alam kung walang pipirma. Tapos tinanggal si Madam Inday Sara sa NSC. Ngayon, si Motobato naman ang kanilang binabalita ng New York Times na nandun na daw sa International Criminal Court. Naku, natatakot naman ako. Si Motobato, nandun sa ICC nagpapataba. Libre ang pagkain, mayroong allowance, safe daw siya. Sinong gustong pumatay doon? Gusto nga ng mga Duterte mabuhay ng 2,000 taon yung tao yun para maghirap. Patay mo. Iswerte siya kung pinatay mo yun, di ba? Wag mong patayin yun, buhayin mo yun. Hayaan mo magdusa sa ibabaw ng mundo. Di po ba mga reaction? Ang mga Duterte, hindi naman mga mamamatay tao yan eh. Di ba? Yung mga Duterte, pinapatay nila yung mga yung mga hindi tao. Diba? Mantagin mo yan. Kung tao ka ba, kung alam mo na, gagawa ka ng mga crime, hindi ka tao noon. Alimaw ka noon. Diba mga reaksyon? Kaya dito, usapang kamatis muna tayo. Usapang kamatis muna. Wala muna tayong usapang mga kamatis muna tayo. Usapang kamatis to walang maghingi alam.
Bobo Marcos, pati kamatis sa almusal ko, problema ko ngayon. Kada isang kamatis daw, 20 pesos. Wala, stick kamatis, 20 pesos, mahal pa sa itlog. Yung itlog, 8 piso. 8 piso yung itlog. Ngayon, kakain ka ng kamatis, 20, 28 pesos. Isang itlog, isang kamatis. Ganon kasarap ang buhay sa Pilipinas ngayon. Kahit ang Amerikano, hindi niya kayang kainin ng kamatis ngayon. Mababa ang crop ka pag kumain ka ng kamatis. Huwag kang kakain ng kamatis. Patupad para sa tuloy-tuloy na pagunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Alex? Okay, Eden, nakakagulat dun sa tugon ni E.S. Bersamin, no, na parang nabulaga sila dito sa problemang ito sa pagtaas ng presyo ng mga gulay. Kung di ako nagkakamali, 2 months ago, ang Department of Agriculture ay nagbabala na sa mga consumers na tataas ang presyo 10% to 15% sa gulay. Pero bakit hindi alam ni E.S. Bersamin? Ba't wala silang ginawa? Yun na nga rin na, Alex, yung ating inaalam kanina, no? Bakit may mga pagtaas sa mga, hindi lamang yung biglaang pagtaas na ito, Alex, gayong iniuulat nila sa taong bayan, yung patuloy na pagbaba, yung pababang trend ng inflation rate, ano? Pero hindi naman ramdam ng ating mga kababayan itong pababang trend ng inflation rate. Sa katunayan, ay pataas pa nga yung presyo ng mga bilihin, gaya nga ng kamatis, ng bigas, at iba pang mga produkto. Dahil kung batid na nila na may ganon na projection ang DA, ang Department of Agriculture, dapat naagapan na yan. Hindi mararamdaman ng taong bayan na ganong kataas ang presyuhan ngayon ng kamatis. Parang pinapalagay ko na kung may ganong mangyayari, dapat tuloy-tuloy ang ayuda ng ating gobyerno sa mga magsasaka. Na dapat hindi nila binabawi doon sa pagpasa nila, sa pagbenta sa merkado, di ba? Dahil may ayuda nga sa mga magsasaka. Kaya wala silang problema na bawiin pa nila yung kanilang pagkalugi nung panahon na tayo'y tinamaan ng ilang kalamidad nung nakalipas sa taon na Eden. Alex, ang binabanggit kasi na dahilan yung kakulangan ng supply ng kamatis dahil nga dun sa mga nakalipas na mga kalamidad. Pero yung talagang biglang pagtaas, sabi naman ng Malacanang, inaasahan na iyan ay muling bababa sa buwan ng Pebrero, Alex. Oo, dapat siguro sabihin ni ES, iimbestiga namin yan. At kung merong na nagmamaniobra dito sa presyuhan ng kamatis, lagot kayo sa akin. Dapat ganun. Eden, maraming salamat sa iyo mula sa Malacanang. Mga kareaksyon, nasa kamatis ang pera ngayon. Magtanim na kayo ng kamatis, maraming kamatis. Dati po tinatapon yung mga kamatis ko sa mga kalsada kasi hindi na bebenta, sobra po supply. Ba't ngayon wala ang kamatis? Tinago ba ninyo ang kamatis? Nasa kamatis ba ang pera? Wala, nasa shabu. Mas maraming gustong kumain ng kamatis ngayon kaysa sa bumatak, gano'n. Di ba mga kareaksyon? Di ba, kamatis na ang usapan ngayon. Mantagin ninyo niligaw nila ang tao. Niligaw nila. Kalimutan nyo ang bigas. Huwag na kayong magnangawa sa bigas. Kamatis ang pag-usapan natin. Hindi na natin pag-uusapan ang bigas ngayon. 20 pesos na bigas, hindi. Ang pag-usapan natin, yung kada kilo ng kamatis, 500. Hindi pa naman yata. Exaggerated ka naman, Reaction TVPH 300 pa lang. 300 pa lang ang kilo. Ng kamatis. Di mo ba mga reaksyon? Napakaganda po ng ating bayan. Kung saan nililigaw, diligaw nila, hindi, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilihin. Sabi nila yung inflation daw bumababa, hindi po. Ang bumababa po, kung alam nyo kung anong bumababa. Ang bumababa, yung si Ngagba, bumababa na yata yung tama. Mantagin po ninyo yan Gusto nilang iligaw. Una, hindi umubra, tinanggal.
tinanggal sa National Security Council si VP Sara. So what? Di ba? Wala naman National Security Council ata eh. Tanong lang, meron ba National Security Council? O National Insecurity Council? Meron po tayong presidente ngayon at mga gabinete niya na nagtataglay po sila ng national insecurity. Lahat po sila insecure sa VP Sara Duterte. Congratulations po sa kanila. Sino man po ang miyembro ng National Insecurity Council. Congratulations po sa inyo. Kayo po ay nanalo ng 2 kilong kamatis. Oo. Mantakin mo yung kapitbahay ko. Kala ko nagbibiro siya. Oo, yung mga kamatis niya, pinasok niya sa sa safe. Sa safety, vault. Binolt niya yung mga kamatis, Diba? Ganun ang gawin niyo sa mga kamatis niyo. Baka manakaw yung mga kamatis. Ano kaya susunod, no? Ano naman kaya susunod na issue ng ating bayan? Ang daming issue po ng ating bayan. Mantakin mo si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, hindi. Si Eric, Selit Sylvester. Noon daw nagpatuli ng amatis. Naku po. Ba't pinag-usapan natin yung tuli? Hindi, balita ko si Eric sa Inayupak, Ampas Lupa, Eric Sinayupak, Ampas Lupa, Putaragis. Ganun. Sinabi niya lahat yung mga salitang yun. Binabalik lang natin kayo ngayon. Hindi, pumoporma si Erwin pumoporma siya para maligaw. Sabi ni Bangag, tsaka ni Palaka, iligaw mo ang taong bayan. Yung atensyon ng taong bayan, dalhin mo sa sarili mo. Huwag dun sa 20 pesos na bigas. Huwag dun sa pagkawala ng trabaho ng mga Pilipino. Huwag dun sa mahal na bilhin. Ipangalandakan mo na isa kang TNT. Anyway, mga kareaksyon, sana po ay makakain kayo ng kamatis sa araw na to. Sana po ay matikman ninyo napakamahal na kamatis. Bumili po kayo ng 3 itlog, katumbas nun, 1 kamatis hindi match. Anyway mga reaksyon, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating reaction video. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Ang hindi mag-subscribe ay mga bakulaw. Diba? Sorry. Ang hindi nag-subscribe, isusumbong ko kay Tatay Digong. Sukran. God bless you all. Duterte. Duterte, 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 Duterte.